pagdating mo dito, mahirap din naman talaga. However, at the end of the day, you will realize you need to train hard. Why? Kasi yung mga tao dito, they dedicate themselves para sa bansa natin. What do you expect? Ang ating bansa ay isang archipelagic country. Marami tayong islands. Makikita natin na ang amphibious operations ang pinakakailangan ng ating bansa, lalo sa pagdepensa at pag-opensa. At pinatunayan to ng Marine Corps for almost 70 years. Dahil sa pinakita niyang galing at angking kakayahan sa pagdepensa sa ating bansa laban sa ating mga kalaban. Siyempre, dito ka rin matututo kung paano maging isang tunay na mandirigma ng ating bansa. Hindi lang pangdagat, hindi lang panlupa, pwede ring panghimpapawid. May mga time na gusto kong mag-quit. Pero napasok sa isip ko na anong magiging sitwasyon ko sa labas ng aking pamilya. Anong may bibigay ko sa kanilang tulong. May kasabihan nga tayo na kung pinanganak kang mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yun kasi hindi ka gumawa ng paraan para maiangat mo yung sarili mo. Dati naranasan kong maliitin ng mga tao sa paligid ko kasi mahirap nga lang kami, yun lang natapos ko. Kung ako'y civilian pa ngayon, malamang inaway ko na sila. Pero nang dahil sa Philippine Marine Corps, nagkaroon ako ng integridad. Nagkaroon ako ng mahabang pasensya para pagpasensyahan lahat ng mga naririnig ko sa kanila. Naging disiplinado ako, marangal at matapang. Sa katunayan, sir, mahirap talaga ang training ng isang Marines. Totoo nga yung sabi nila sa labas na mas mahirap maging Marines. Dito ko napatunayan nang pumasok ako sa loob ng training center na mahirap nga talaga huhubugin ang buong pagkatao mo, nababaguhin ang buong buhay mo habang nandito ka sa loob ng training center. Sa simpleng bagay lang na mula sa pagiging civilian mo, pagdating mo dito sa loob, parang babaguhin lahat, mawawala yung pagiging kilos mo na isang civilian. Pagdating dito sa loob, huhubugin ka nila para maging isang tunay na sundalo na may disiplina sa sarili. Napakasarap pala sa pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa Pilipino. Kahit na nasusugatan ka, dugo at pawis ang iyong tinataya. Kahit hindi ito binabalita sa radyo o sa TV, pero andito pa rin ako, suot-suot ang uniforme ng Philippine Marine Corps. Kahit kailan, kahit anong oras, handang magsilbi sa ating bayan. Siyempre, gusto ko rin lumaki ang aking anak, mga kapatid, ang aking mga magulang, mga kaibigan, at ang aking mga kapitbahay na mamumuhay sila ng payapa, tahimik, at walang gulo ang kanilang lugar. Siyempre, kung walang gagawa ang trabaho ko, sino? Baka pwede ikaw. Alam ko sa sarili ko na ang dami ko ding tanong bago ako lumabas sa kung ano man ako before. I have my own career. I have already patterned what's going to happen to me after 10 to 20 years. But again, just like what the poem, The Road Not Taken by Robert Frost says, I took the road less traveled by, and that has made all the difference. Kung makikita mo ba yung mga nakakasalamuha mo, yung mga taong nandun sa frontline, nagsasabi sila sa'yo na ganito, ganyan, ma'am. Pero never mo silang nakitang nag-complain. Never nilang pinakita sa'yo na napakahirap ng trabaho nila. Will you not gonna
use your own skills, your knowledge, para at least at some point, matulungan sila. 'Di ba? Kumbaga, sabihin na natin, well, ang hirap kasing ipilit sa madla na you need to believe me because it's like this and that. However, what I'm trying to tell here is, I'm trying to convey is that when you're in the Philippine Marine Corps, you will see things in a different manner, in a different way. Kasi dito mo nakikilala yung mga taong sincere to their own selves. Na they have this integrity na kahit na anong gawin nila, they live with the Marine Corps spirit. Na gagawin nila to kasi ito yung sinumpaan nila. Gagawin nila to not only for themselves but for the Corps. Hindi dahil sa malaki yung sahod kasi nung kabataan ko, sir, nung sundalo pa yung tatay ko, mababa lang naman yung sahod ng sundalo, sir. Pero pinangarap ko na maging isang Marine, sir. Hindi naman yun yung habol ko, sir. Ang gusto ko, sir, is makapaglingkod sa bayan. At yun yung isang dahilan, sir, kung bakit gusto ko maging Marines. Ang Philippine Marine Corps ay tinuruan ako ng 3 salita. Ang karangalan, katungkulan, at kabayanihan. Ito ay gagamitin ko upang maging huwaran sa ibang tao. Pagsusundalo ang pinili ko. Tanggap ko na mapahamak ako, mamatay ako, pero huwag niyo naman sanang sasabihin na hindi marangal ang napili kong propesyon. At sana ibalik natin ang kulturang makabayan at ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Kung ako tatanungin nyo, handa akong mamatay para sa aking bayan, sa aking pamilya, at sa Philippine Marine Corps. Dahil alam kong nagampanan ko bilang isang bayani ang tungkulin ng isang sundalo na tagapagligtas ng ating bansa. Dahil ako ay isang Pilipino, may dugong mandirigma. Bilang isang miyembro ng Philippine Marine Corps, hindi namin hangad ang anumang papuri o ang pagiging sikat. Ang importante sa amin ay ligtas ka at malaya. The few, the proud Philippine Marines.